Hello po sa inyong lahat. Ako ang inyong tagapaglingkod na si Deji Jen, ang tagahatid ng balita mula sa aklat ng Genesis at kabanata kabanata na po tayo, ikatatlong put lima po na po tayo na babasahin po natin ngayon sa aklat ng Genesis po. At bago po tayo mag-umpisa, manalangin muna po tayo at samahan niyo po ako bago tayo manalangin. At heto. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For the thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. At samahan niyo po ako at naway maunawaan niyo po ang aking inihahatid na balita mula sa aklat ng Genesis po, at sana ay maunawaan niyo po ang aking mga inihahatid na kabanata po. Ito nasa ika-35 na po tayo, at naway maunawaan niyo po nito at tayo mag-uumpisa na po. At sinabi ng Diyos kay Jacob, tumindig ka, umahon ka kay Bethel, at tumahan ka roon at gumawa ka roon ng isang dambana sa Diyos na napakita sa iyo nang ikaw ay tumatakas mula sa harap ng iyong kapatid na si Esau. Nang magkagayon sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat niyang kasama, ihiwalay ninyo ang mga Diyos ng iba na nangasa inyo, at magpakalinis kayo at magbago kayo ng inyong mga suot. At tayo magsitindig at magsisampa tayo sa Bethel, at gagawa ako roon ng dambana sa Diyos na sumagot sa akin sa araw ng aking kahapisan at suma sa akin sa daan na akin nilakaran. At kanilang ibinigay kay Jacob ang lahat ng ibang pinaka-Diyos na nasa kamay nila, at ang hikaw at ang mga hikaw na nasa kanilang mga tenga, at itinago ni Jacob sa ilalim ng punong Esena na malapit sa Sikem. At sila'y naglakbay, at ang isang malaking sindak mula sa Diyos ay sumabayan na nasa mga palibot nila, at hindi nila hinabol ang mga anak ni Jacob. Sa gayoy naparoon si Jacob sa Los na nasa lupain ng Kanaan na siyang Bethel, siya at ang buong bayang kasama niya. At siya'y nagtayo roon ng isang dambana, at tinawag niya ang dakong yaon na El Bethel, sapagkat ang Diyos ay nagpakita sa kanya roon nang siya'y tumatakas sa harap ng kanyang kapatid. At namatay si Deborah na yaya ni Rebecca, at nilibing sa paanan ni Bethel sa ilalim ng Esena na ang pangalan ay tinatawag na Alon Bakot. At ang Diyos ay napakita uli kay Jacob nang siya'y manggaling sa Padan Aram, at siya'y pinagpala. At sinabi sa kanya ng Diyos, ang pangalan mo'y Jacob. Ang pangalan mo'y hindi na tatawagin pang Jacob, kundi Israel ang itatawag sa iyo, at ang itinawag ang kanyang pangalan na Israel. At sinabi sa kanya ng Diyos, ako ang Diyos na makakapangyarihan sa lahat. Ikaw ay lumago at dumami ka. Isang bansa at isang kapisanan ng mga bansa ang magmumula sa iyo, at ang mga hari ay lalabas sa iyo balakang. At ang lupaing ibinigay ko kay Abraham at kay Isaac ay ibibigay ko sa iyo
at sa iyong lahi pagkamatay mo ay ibibigay ko ang lupain. At ang Diyos ay napailang lang mula sa tabi niya sa dakong pinakipag-uusapan sa kanya. At si Jacob ay nagtayo ng isang batong pinakaalala sa dakong pinakipag-usapan sa kanya ng Diyos. Haliging bato at binuhusan niya ng isang inuming handog at binuhusan niya ng langis. At tinawag ni Jacob na Bethel ang dakong pinakipag-usapan sa kanya ng Diyos. At sila'y naglakbay mula sa Bethel at may kalayuan pa upang dumating sa Efrata at nagdamdam si Rachel at siya'y naghihirap sa panganganak. At nangyari nang siya'y naghihirap sa panganganak na sinabi sa kanya ng hilot, huwag kang matakot, sapagkat magkakaroon ka ng isa pang anak na lalaki. At nangyari nang naglalagot ang kanyang hininga, sapagkat namatay siya, ay ang kanyang pinanganlang Benoni. Datapat pinangalan ng kanyang ama na Benjamin. At namatay si Rachel at inilibing sa daang patungo sa Efrata na siya'y Bethlehem. At nagtayo si Jacob na isang batong pinakaalala sa ibabaw ng kanyang libingan na siyang batong pinakaalala ng libingan ni Rachel hanggang ngayon. At naglakbay si Israel at iniladlad ang kanyang tulda sa dako paroon ng muog ng Eder. At nangyari, samantalang tumatahan si Israel sa lupaing iyon na si Ruben ay umaon at sumiping kay Bilha na babae ng kanyang ama, at ito'y nabalitaan ni Israel na 12 ang mga anak na lalaki ni Jacob.